Alamin ang dapat hakbang sa pagbebenta ng mga endangered species. Okay po mga kahabi, ito yung ating tatalakayin sa video ito. Kung ano ba ang mga hakbang na dapat nating gawin upang hindi tayo mahuli sa pagbebenta ng mga endangered species. Okay po mga kahabi, so kung bagong viewers ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, mga hakbang na dapat nating gawin bago tayo magbenta ng mga endangered species. Okay po mga kahabi, so nais ko lamang po muna i-share dahil meron na naman isang mag-iibon na nahuli last February 12, 2025, nakaraang araw lang, dahil 14 ngayon, so 2 days ago. So, ito po ay hindi natin sila pwedeng sisihin at hindi rin natin silang pwedeng hadlangan dahil ito po yung kanilang tungkulin, ang Philippine National Police Maritime Group. Okay po, so nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ito kahabi upang ma-alerto tayo. So, Philippine National Maritime Group, PNP Maritime Group, nagsagawa ng operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng green chick conure sa Muntinlupa City, February 12, 2025. Isang lalaki, 24 anyos na gulang, ang naaresto na isang operasyon laban sa illegal na pagbebenta ng wildlife sa Manila South Road, malapit sa 7-Eleven sa Barangay Alabang, Muntinlupa City. Ang operasyon ay isinagawa sa Southern NCR, MARPSTA, Emlet, Muntinlupa, bandang alas 3:09 ng hapon. Matapos mapatunayang lumabag ang suspect sa batas na nagpoprotekta sa wildlife RA 9147 at sa batas laban sa cybercrime RA 100175. Ako po, so kahabi, nasamsam mula sa suspect ang dalawang buhay na green chick conure na may halagang 6,500, pati na rin ang isang Redmi Note 12 cellphone na ginamit sa pagbebenta ng hayop online na nakakalaga ng 18,000. Nakumpiska rin ang 7,100 budel money, mga perang ginamit bilang patibong sa operasyon. Ang mga ibon ay dadalhin sa DNR Biodiversity Management Bureau para sa tamang pangangalaga at legal na proseso. Samantala ang suspect at iba pang ebidensya ay dinala sa Emlet, Muntinlupa para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso sa Taguig City Prosecutor Office. Okay po, so yun po yung nakakabahala dahil alam natin na ang illegal trading ay pang-apat na sa madaliang illegal business o madaliang kita ng pera. So nagiging pang-apat na po sa most lucrative illegal business ang illegal trading of wildlife species. Okay po, so hindi natin masisisi dahil ito po ay batas. Okay po, so dapat alamin natin ang dapat hakbang sa pagbebenta ng endangered species. Okay po, nung nakarang previous video ko, nung nakarang January 29, may nahuli San Conure naman doon sa Caloocan City dahil po nagbenta rin ng walang kaukulang dokumento ang ating kahabi na mag-iibon. Okay po. So yun po ang ating tatalakay ngayon, ang mga dapat hakbang sa pagbebenta ng mga endangered species. Nais ko rin po ibahagi sa inyo ang paglilinaw po sa DNR at ang
Maritime Police. So parang nagkaroon sila ng conflict regarding po sa pagdideklara ng isang species. Ito yung green check conure. Okay po, ito po ay napabalita sa 24 oras. Nais ko lamang po i-share sa inyo para maging aware ang bawat mag-iibon. Paglilinaw po sa amin, iniulat kaugnay sa pagbebenta online ng green check conure parakeet. Ayon sa DENR, hindi critical endangered ang naturang ibon, taliwas sa sinabi ng PNP Maritime Group na nagsagawa ng operasyon. Pero dahil exotic at galing sa ibang bansa ang uring ito ng ibon, kinakailangan ng kaukulang permit kung ipapasok ito sa bansa para paramihin o ibenta. So, ayon sa DNR, hindi po critically endangered ang green cheek conure. Pero sa Maritime Group po, dahil sa operasyon nila, ito raw ay dineklara na endangered species o yung tinatawag na critical endangered species. So, doon pa lang mayroong pagko-conflict na. So, dapat tayo maliwanagan din po kung ano po yung tunay at kung bakit po sila nanguhuli. Dapat pinapaliwanag sa atin kung bakit at ano yung mga nalabag natin na mga hakbang para magbenta ng mga endangered species. So, panoorin po natin ang balita ng 24 oras. Paglilinaw po sa aming iniulat kaugnay sa pagbebenta o nagbebenta online ng green-cheeked conure parakeet. Ayon sa DENR, hindi critically endangered ang naturang ibon. Taliwas yan sa sinabi ng PNP Maritime Group na nagsagawa ng operasyon. Pero dahil exotic at galing sa ibang bansa ang uring ito ng ibon, kinakailangan ng kaukulang permit kung ipapasok ito sa bansa para paramihin o ibenta. Kahabi, alamin natin ang mga hakbang sa pagbebenta ng endangered species. So unang-una po, dapat po ay tayo ay isang CWR holder or W Farm Permit holder. Okay po? Sa pagbebenta po ay sa CWR ay meron lamang po tayong limitation. Hindi tulad ng W Farm Permit na kung ano po yung naparehistro niya sa DENR ay pwede niya pong itong i-sell, i-trade, i-exchange dahil po siya ay W Farm Permit holder. Okay po. So, ganun din po sa katanungan ng ating kahabi na si Paulo Odilio. So, ito po ay related sa ating topic. So, nais ko rin pong tugunin ang kanyang katanungan para isaan na lang po yung ating topic. So, dahil sabi ng ating kahabi na si Paulo Odilio, dito sa Ilocos Sur, sir, bawal ang CWR holder na mag-sell, trade, or magbenta ng ibon kahit listed as non-CITES, sir. Pwede lang po mag-donate ng non-CITES up to third degree family. Mabuti sa inyo, sir, inaalaw ng DNR na ang CWR holder ay pwede mag-sell ng non-CITES species. Okay po, so Paulo Delio, maraming po salamat sa inyong tanong para maliwanagan din po ang ating mga ibang mga kahabi na regarding po sa pag-aalaga at sa pagbibenta ng mga endangered species. So mga kahabi, unang-una po, hindi natin pwedeng ibenta yung mga naparehistro natin sa DNR. Okay po, ito po ay hakbang din po para maunawaan natin na ang pwede lang nating ibenta ay yung mga progenies na mga naparehistro natin sa DNR at yung mga non-CITES species lamang po. Ano-ano nga ba yung mga non-CITES species? Sa mga previous videos ko po ay nandun po natatapik, balik-balikan nyo na lang po para hindi na tayo pa ulit-ulit sa ating topic. So, balikan nyo na lang po yung mga non-CITES species na pwedeng i-allow o pwedeng ibenta ng isang CWR holder. At ganun pa man, kahabi, i-download nyo itong yung Republic Act, DNR
the DNR Administrative Order o yung DAO number 2004-62. Okay po, itong DNR Administrative Order ay nandito po yung ating privilege of CWR holder. So ito rin po yung hakbang na magpapatunay na meron tayong pribileyo as a CWR holder na mag-sell or mag-trade or mag-exchange. Okay po. So sa section 8 po, kung titingnan nyo sa section 8, mga kahabi, ito rin makikita niyo sa likod nyo, ito yung privilege of CWR holder. So meron tayong CWR holder shall be entitled to the following privileges. So, kahit CWR holder tayo kahabi, ay meron tayong pribileyo. Okay po. So, una po sa 8.1, utilize the registered wildlife as an income generating resource through recreational and educational activities. So, yun po yung ating privilege. Engage in the captive breeding. So sa 8.2, so engage in captive breeding. So pinapahintulutan tayo sa captive breeding of registered wildlife and enter into a profit sharing scheme with the DNR subject to the pertinent provision on commercial trade. So inaalaw tayo use of wildlife under this order and to the following. So, yun po yung ating privilege. At kung makikita nyo, kahabi, sa 8.5 sa section ng section 8 ay pinapahintulutan tayo local trade or transfer exchange of registered non-threatened faunal species shall be allowed. Okay po? So, maliwanag dito, local trade or transfer exchange. So, trade means selling yan. Pwede nating ibenta. Provided that such, okay ba, naka-specify po dito, that such sales, okay po, sale, pagbebenta. So, inaalo tayo magbenta, exchange is registered with the nearest DNR office. These non-threatened species included among others species. Okay po? So, inaalaw tayo doon sa mga non-threatened at na mga non-CITES. Pero hindi po yung mga naparehistro natin, although yung mga progenies po ng ating mga naparehistro. Okay po? So, ganun pa man, yung mga nahuhuli siguro natin mga kahabi na mga nagbebenta ay kulang sila sa kulang dokumento. Kaya po sila nahuli ng maritime police. Okay po? So, hindi natin sila masisisi na hulihin sila or nahuli sila dahil sila ay merong kulang dokumento na para ipresenta sa mga maritime police. Okay po? So, dahil sabi ng DNR, hindi nila ini-encourage ang mga mag-possess ng mga illegal endangered species. Okay po? So, dito, nakalagay dito kahabi sa 8.5 ng ating privilege. Ang mga species na pwede nating ibenta ay itong mga tree sparrows, chestnut manikin, nutmeg manikin, red abadatar, wild-breasted manikin, quails, crested myna, budgerigars, kakatel, and pinches, exotic. Okay po. So, include na rin po dito yung Agapornis rusicolis, ito yung Alps 1, at yung Indian ringneck parakeet. Dahil ito po ay napapabilang sa non-CITES category. Okay po, mga kabi, hope meron tayong natutunan regarding po sa mga dapat hakbang sa pagbibenta ng mga endangered species. Okay po, kung tayo ay CWR holder naman po, ay dapat hindi pwedeng basta-basta na lang po tayo magbebenta ng mga endangered species. Dapat meron din po tayong sundin kahit po tayo ay isang W-Farm permit holder at CWR holder, dapat din pa rin muna natin kung ano yung proseso para makapagbenta tayo
ng mga endangered species. Katulad no po, pag gagawa tayo ng DOS, ay kailangan po ito ay naka-notaryo at ipipresent po natin ito sa DENR para isasubmit natin na itong uri ng progenies na ating naparehistro ay ating ibebenta. Ngayon, kung malayo naman sa area natin, different province, ay kukuha po tayo ng local transfer permit. Okay po, yung LTP, local transfer permit sa DNR. Okay po, para ang DNR po ang mag-i-issue sa atin. Para sa along the way, pag di-deliver natin, meron man checkpoint, ay meron tayong maipipresenta. Okay po, so kailangan po makipag-ugnayan tayo sa DNR na pinakamalapit sa nakasasakupan natin para magbigyan tayo ng advice kung paano po ang magandang sistema o yung hakbang o yung proseso para pagdating sa checkpoint ay hindi po tayo magkaroon ng aberya. Okay po mga kahabi, sa meron po, kahit tayo po ay CWR holder na, ito ay meron din pong revocation or cancellation of CWR kung lagi po tayo nagbabiolate bilang isang CWR holder. Dito naman po yan sa section 9. So sa sunod na topic, ito naman yung pag-usapin natin kung bakit na re-revoke at nakakansela ang CWR holder. Okay po, dahil ang CWR, ang Certificate of Wildlife Registration po, ay ito isang pribileyo lamang po sa atin. Kaya po mga kahabi, kung nagustuhan yung topic na to regarding po sa ganitong usapin patungkol sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Ito po mga kahabi, ito po isang paalala at dapat nating malaman ang mga dapat hakbang sa pagbebenta ng mga endangered species. Okay po, para hindi po tayo magkaroon ng aberya sa mga transaksyon natin at sa mga nakaka-transaksyon natin. Dapat po sa simula pa lang ay alam na natin ang mga hakbang at mga proseso na dapat gawin natin sa kung tayo ay merong ibibenta ang mga ibon. Ito po isang paalala, friendly reminder bilang isang kapwa mag-ibon. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po mga kahabi, kung ito'y legal, ay tayo po ay payapa at maganda ang ating pag-aalaga. Kung ito po ay lahat ay nakadokumento. Ito, mabuhay and God bless. Thank you for watching.